Ayusin mo, tuwid mo. Laki ang problema ka. Center stand mo. Di. To, ano, balaktot yun eh. Balaktot sa center stand mo. Ano, magdi-deliver ka pa? Hindi, nandiyan yung magsabi ka lang. Mamay kailangan ka, magsabi ka lang. Masabi mo, isang motor, isang buo. NMAX B1 ulit. May nabibili pa naman doon sa Caloocan eh. Ha? May nabibili pa sa Caloocan ito eh. Yung ganyan? Yung mga nakahanapan ka. Yun mga parts, good day sa inyo. So meron tayong dumating dito na NMAX B1 mga parts. Ayan. Dumating siya, yun nga, galing sa aksidente mga parts. So hindi magandang nakikita ko. Yun. At dinala dito para makita yung damage. At ang akala ko naman mga parts, mga pairings lang yung ano, yung nasira. So ito yung mga papalitan mga parts. Yan. Ito, ang sira nito, may biyak na siya dito, tapos natanggal na yung ibang mga ano niya, pinagkakabitan, mga naputol na rin mga parts. Itong part na to, putol na rin. Yan. Tapos yung iba pa banda doon, naputol na rin mga parts. So kung sakaling ikakabit natin siya, babalik, magiging ma-vibrate lang. Yun. Sana kung may kilala tayo nagkakabit niyan, eh, hindi rin naman nakita na yung piraso. So sad to say, para sa may-aring itong motor na to. Ito naman yung sa ano, footboard niya sa may right side. Yan, may wasak na rin. Yan, medyo may kabilisan kasi yung takbo niya mga parts, nasa 80 km. Yan, medyo nakatulog yata yung ano, yung motor, yun sumalpok. Ayan nangyari, katulog yung motor sa biyahe. Kasi ito, yan. Tapos yung isang signal light sa right side, yung pinagbulan talaga ng ano, bangga, wala na yun, di na na-recover. O na-recover man, wasak-wasak na. Tapos ito naman yung nasa left side na signal light, putol na rin yung pinaka-bracket nya. Yan yung dito. So magiging ma-vibrate lang siya. Saka yung banda dito, putol na rin siya. So yung pinaka, saan ba to? Ito yata yung sa left cowling nya. Yan, sira na rin. Yung mga clip, yung pinaglalagyan ng mga clip, yung ibang tornilyo natanggal na, hindi na rin ma-recover kasi gabi nangyari yung aksidente. Ito yung sa right side dito, kasi sa pader yata ito, may pula-pula pa. Tapos yung espada nya saan ba to? Sa right side to mga parts eh. Ito rin sa right side, naman sa left side. Yung sa headlight nya buo pa naman. Yan, problema, pinagkakabitan dito. Yan, kasi meron siya dito parang bracket, tapos sinalagyan ng tornilyo magkabila, nawala. Tapos yung parang pinaka-clip dito, wala. Pati yung rubber dito, wala na rin. Yan. Hindi na rin makakabit na maayos kasi wala na yun dito. Saka yung, kumbaga, kung pagduktungin man, syempre hindi na ganun katibay. Yun. So ito namang mga nandito, yan yung pinaka, sabi natin sa araro, Opa. Ito dito naman yung sa left side, pinaka footboard, goods pa naman. Ito naman yung pinaka, yung sa headlight nya, yung, hindi ko alam kung anong tawag dito, parang bigote. Yung sa pinakababa ng headlight, buo pa naman siya. Yan, panel gauge, ang sira lang nya, goods pa naman yung panel gauge. Tapos yun nga lang, may crack na dito.
Pero mga gamit pa naman yan. Yan. Tapos yung espada niya sa left side fairings. Ito. Goods pa naman. Wala pang bali. Yan. Tapos, ito naman yung pinaka-cover sa pinaka-front cowling. Buo pa naman siya. Yan. At may mga parts na pangas-pangas na rin. Itong part na to. Yan. Pero magagamit pa naman siya. Yan. Medyo tight budget yung ano eh. May-ari nito, mahirap na. Hindi basta-basta magagastusan. Tapos ang pinaka safe at ang buong buo, yung pinaka-ilalim, nagamit pa. Tapos mga parts sa ano, sa gas tank niya, buti na lang nahugot pa namin kasi nawala na sa align to mga parts to. Yan, saka natupi na rin siya. Hirap. Tapos, ang medyo bothered ako, yung sa ilalim mga parts, kung mapapansin nyo. Puro gasolina mga parts. Hindi ko alam kung, kasi na-mention niya sa akin na nagpalit ng fuel filter. Yan, pinalitan yan. Hindi ko alam kung di maayos pagkakabit or nangyari nang tumagas yan nung sa aksidente. Yan, nangyari dyan. Tapos mga parts, ang pinakamalalang parte sa motor niya, nawala sa line yung chassis mga parts. Yan o, tinabi ko na kasi kaya hindi ko na mapakita. Pero yung ditong part niya, dito sa likod dito banda, tupi na siya. Tapos yung ditong part sa kabila may biyak. Kung ko lang kung makikita mga parts okay ko, medyo may kadiliman eh. Kita ba mga parts itong part na to? Saan ba? Ano saan? Ayan mga parts to, itong part na yan, biyak. Tapos itong part na to ng chassis, ito mga parts, wala na sa align. Yan. Tapos dito naman sa may front shock nya, naka-telescopic nya, sa bandang dito madam mga parts, hindi lang kita eh, pero yan oh, biyak siya. Tapos may tagas na, tapos may tama na rin yung ano, pinaka ball race nya o ball bearing nya dito. Ang daming naapektuhan eh. Yan, kaya ingat-ingat sa atin sa mga nagmamaneho. At matagal matitenga to dito. Yan. Hindi ko lang alam mga parts kung magkano magagastos sa ganyan eh, no? Kasi hindi naman ako magaling pagdating sa pag-estimate eh. Sa mga, kung sa full fairings naman kasi ng NMAX P1, siguro nasa, depende no? Kung lahat-lahat ng mga nasa 10,000 siguro. Not sure kung ganun nga yung price. Yan. Nakita ko lang sa inyo mga parts. At sana dumating yung time na magawa namin ng paraan yun. Or bibili ng panibagong chassis. Yan. Tapos ikakabit na lang yung pinaka chassis number nitong motor na to. Yan. Saka na namin intindihin yung mga fairings. Doon muna kami sa chassis. Kasi hindi naman namin may kakabit itong mga to kung hindi naka-align yun eh. Yung sa right side, pinagkakabitan ng footboard. Tapos yung sinasalpakan ng gas tank. Yan. Yan. Medyo malala yung nangyari sa kanya. Pero ang pinakamahalaga, buo pa yung makina. Wala naging problema. Chassis lang talaga. Pero medyo mahirap ang harap ng chassis. Yan. Kung papaunat naman, siyempre pag pinauna,
pag pinaunat mo naman yung chassis niyan sigurado hindi na rin naman ganun katibay yan sigurado nagkaroon na rin ng lamat yan. Kaya yun lang mga parts, share lang kung ano yung magiging gastos mo na lang pag na-accidental talaga tayo. Saka ingat-ingat na lang mga parts, at hindi pa namin to matatapos ngayon, baka abutin pa ng buwan. So ayun lang mga parts, salamat.